Ang Magnolia Chicken Templados nga ba ay kukuha ng isang 7-footer para mapalakas itong kanilang front court. Ito ngayon ang usap-usapan ng mga nasa kampo ng Magnolia na balak daw nilang gawin, at ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng draft pick na either ng Phoenix Football Masters o nitong Star Horse Shipping. Dahil itong Star Horse, yan ang bibili sa Terra Firma, at yung draft pick ng Terra Firma sa paniwala ng karamihan, iyan ang magiging number 1 dito sa draft, kaya yan daw ang kukunin nitong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali nga na matuloy ito, malaking bagay yan para dito sa Magnolia dahil nangangailangan sila ng isa pang center na tutulong dito kay Xavier Lucero at kay Ian Sanggalang. Baka kailangan i-trade ang Magnolia itong si James Laput bago nila makuha yung draft pick na yan. At alam naman natin na marami ding mga teams ang gusto na makuha yung draft pick, kaya sigurado na ang hindi lang Magnolia ang magkaka-interest dyan. Kung sakasakali na matuloy nga itong Magnolia Chicken Templado, sigurado nagagawa ng paraan yan para sila ang unang makasecure dito. At baka ang kunin nilang 7-footer ay itong si Quentin Brown, yung center ng UP Fighting Maroons, na ngayon ay binabalak gawing naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kung sakasakali na makuha ng Magnolia ito si Quentin Brown, mare-resolve na yung issue dito sa front court nila na palagi na lamang umaasa dito kay Ian Sanggalang o kaya naman kay Xavier Lucero. Kaya sa ngayon ang Magnolia determinado na gumawa ng isang negosasyon para makuha ang nasabing player. Alam natin na hindi magiging madali yung takbo niyan dahil maraming mga teams ang gusto rin kumuha dito sa draft pick na yan ng Terra Firma Star Horse. Pero ang Magnolia kumpiyansa na ito'y magagawa nila. Ngayon, ang isa pang balita, ito naman daw Barangay Ginebra interesadong makuha itong si Jason Brickman. Ang balita kasi ito raw Ginebra, nakita na kayang bantayan ng TNT Tropang Giga itong si RJ Abarientos at si Maverick Misi. Kaya gusto nilang kumuha ng isa pang point guard na magagamit in case nga na magwardyahan ang nasabing player. Itong si Brickman ay 33 years old na, pero ito ay isang veterano sa international leagues at hindi na ito parang rookie kapag naglaro dito sa PBA. Kaya natitiyak ng Barangay Ginebra na malaki may itulong nito kung sakasakali nga na mapunta sa kanilang lineup. Hindi naman inaasahan na magiging number 1 draft pick itong si Brickman, so po pwede na yung mabababang draft picks na lang ang kunin ng Ginebra katulad nitong nandito sa Northport Batang Pier. Kaya sa ngayon, ang Barangay Ginebra kahit na busy dito sa finals kontra sa TNT Tropang Giga ay handa naman daw sila na gumawa ng paraan para sila naman ang makakuha ng magaling na draft player. At ito raw talagang hinahanap ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na magtuloy-tuloy nga ito, sigurado na ito si Brickman mapupunta sa Ginebra at gagawan daw yan ng paraan talaga ni Al Francis Chua para mangyari. Dahil kilala naman natin ng SMC, kapag may gusto silang ibigay dito sa Ginebra, ginagawa nila talaga. Kaya itong si Jason Brickman, huwag na tayong magulat kung sa Ginebra nga ito mapunta at dyan na talaga siya na maglaro. Dahil sigurado naman na bibigyan niya ng pagkakataon ng Barangay Ginebra at bibigyan niya ng playing time. Kahit na madalas na sinasabi maikli rotation ni Coach Tim Cone, kapag nandiyan na si Brickman, sigurado na ito ay bibigyan niya ng minuto dahil ito ay yung tipong player na talagang magkakaroon ng magi-spell ng difference ika nga sa takbo ng mga laro. At napag-uusapan ngayon itong finals, itong TNT Tropang Giga ay kinakausap na itong Blackwater Bossing at itong NLEX Road Warriors dahil namimili na raw sila kung sino ang kukunin, kung si Robert Bolick ba o itong si Cedric Bearfield. Dahil sa ngayon itong TNT Tropang Giga gusto nila na gumawa ng major move bago magsimula itong Philippine Cup. Siyempre, concentration ni Coach Chot Reyes nakafocus 100% dito sa finals kontra sa Barangay Ginebra. Pero alam ni Coach Chot na kung sakaling sila ay magkampiyon dito sa TNT, ay magiging isang championship na lang at makaka-Grand Slam na ang katropa. Kaya iyan ngayon ang pinipigilan yan ang gustong planuhing mabuti ni Coach Chot Reyes. Kung sakasakali na magawa nila yan, maganda yan. At para magawa yung Grand Slam, kinakailangan nila itong si Robert Bolick
o kaya naman ay itong si Cedric Fairfield. Kapag nakuha nila ang isa dyan sa dalawang players na nabanggit, sigurado nalalaki yung tsansa na magiging mas maganda performance ng TNT sa Philippine Cup kahit wala obviously itong si Ronde Hollis Jefferson. At alam niya ni Coach Chot Reyes kaya nga gusto niyang kunin agad itong si Bolick o kaya si Fairfield. Ang tanong na lamang ay kung sino sa mga nabanggit na players ang mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Pinag-aaralan pa raw ng management pero nasisiguro ng Magnolia na isa dyan mapupunta sa kanila, lalo na at out for the season na nga yung kanilang top point guard na si Jason Castro. At hindi naman kaya ni Ray ng batak na siya lang mag-isa ang pumuntos dito, kaya kinakailangan kumuha sila ng iba pang players na magagamit. At itong si Bolick o si Fairfield, yan ang magiging bagay para dito sa Magnolia, dito sa TNT Tropang Giga. Kaya ito ang magiging magandang solusyon doon sa problema nila dyan. At ang huli nating balita ngayon ay tungkol naman dito sa pagbenta sa Terra Firma Jeep. Alam natin na nagpadala na ng letter of intent itong Star Horse Shipping na bibilin daw nila itong Terra Firma. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa matiyak kung ito'y matutuloy o hindi dahil marami pa raw pag-uusapan at medyo sabihin natin apprehensive daw itong Star Horse dahil sa laki ng gagastusin. Actually, yung pagbili ng Terra Firma kahit farm team yan, 100 million daw ang aabutin. At yung monthly na gagastusin mo sa isang PBA team, ang minimum dyan 10 milyon isang buwan. Ngayon kung gusto mo bumuo ng isang championship team at sabayan itong Ginebra, San Miguel, TNT, abay mahigit pa dyan yung gagastusin mo, hindi na sa players, syempre sa coaches, team manager, yung mga physician yan, yung mga sa training facilities, yung mga ball boy, water boy, ang daming staff ng isang basketball team. Kaya kinakailangan talaga na gumastos dyan. Ang tanong na lamang ay ready ba itong Star Horse? Alam natin na ang Star Horse ay binabaka pa niyan yung mga team sa MPBL. At ang problema nga lang, iba syempre ang gastos dito sa PBA. Kaya yan ang nagiging problema ngayon nitong mga teams ngayon. Katulad ngayon, ang PBA Board of Governors okay na raw sa pagbenta nitong Terra Firma. Pero itong Star Horse mismo nag-iisip kung itutuloy pa ba nila dahil nga sa laki ng gagastusin nila. Ang tanong ngayon ng mga fans, ito kayang Star Horse ay seryoso na talagang magbuo ng isang competitive team para lumaban dito sa PBA. Dahil syempre yung mga fans, mga fans gustong mabenta na itong Blackwater Boss, itong Terra Firma Jeep. Pero ang gusto nila ito ay mapunta sa isang team na talagang lalaban at yung hindi naman magiging farm team. At yan ngayon ang inaabangan ng marami kung sakasakali nga na ito ay matutuloy at yung pagbenta ng Blackwater ng Terra Firma Jeep ay mapupunta sa isang team na talagang desidido na maglaro at kumuha ng paraan para makabuo ng isang championship contender katulad nitong Converge Fiber Xers at nitong alam na natin dati yung independent team na Alaska Milkmen na binili ng Converge.